Isang mapagnilay at makapagpagbagdamdaming pagmumuni ng ikatlong linggo ng Kwaresma po sa inyong lahat. Mga kapatid, alam niyo bang mahilig tayong mga Pilipinong humingi ng isa pang pagkakataon? Kapag late na naman tayo sa trabaho, sabihin natin, "Boss, last na po ito." Kapag bagsak sa exam, sasabihin natin, "Prof, please bigyan niyo pa ako ng isa pang chance. Bigyan niyo po ako ng isa pang project." Kapag may atraso tayo kay Mrs. o kay Mr., sabihin natin, "Mahal, last na talaga yun, hindi na mauulit." Madalas tayong humingi ng second chances, kahit minsan pang third, pang fourth, o kahit pang 1 million chance pa yan. Sa ebanghelyo natin ngayon, makikita natin kung gaano kamapagpasensya ang ating Panginoon sa pagbibigay ng panibagong pagkakataon sa ating lahat. Sabi sa ebanghelyo, may isang puno ng igos o yung sinasabi nating fig tree na 3 taon nang hindi namumunga. Sabi ng may-ari, "Sayang ang lupa, putulin na natin ito." Pero sabi ng hardinero, "Boss, isa pang pagkakataon na ayusin ko ang lupa. Dalagyan ko ng pataba, bigyan pa natin ng isa pang chance." Hindi ba't parang tayo rin ang puno ng igos na yan? Ilang taon na tayong Kristiyano, pero parang hindi pa rin tayo namumunga ng tunay na pagbabago. Nagdarasal naman tayo pero napakabilis nating magalit. Nagsisimba tayo pero ang bilis nating maghusga. Pero ano ang ginagawa ng Diyos? Tulad ng hardinero sa kwento sa ating ebanghelyo ngayon, hindi niya tayo basta-basta pinuputol. Hindi niya tayo sinusukuan, sa halip binubungkal niya ang ating mga puso, tinatanggal ang masasamang ugat ng galit, inggit at kasalanan, at binibigyan tayo ng biyaya para mamunga ng pagmamahal at kabutihan. Minsan nasasabi natin kay Lord, "Lord, bukas na lang ako magbabago." Pero kapatid, sigurado ka bang may bukas pa? Maraming tao ang biglang nawala, walang pagkakataong humingi ng tawad, walang chance magbago. Habang may buhay, may pagkakataon. Pero hindi natin alam hanggang kailan tayo buhay. Kaya wag nating sayangin ang mga second chances na binibigay sa atin ating Panginoon. Magsimula tayong mamunga ngayon. Kung may hindi ka pa nagpapatawad, patawarin mo na. Kung may mali kang ginagawa, itigil mo na. Kung may dapat kang ipagpasalamat, sabihin mo na. Kung may pagkakataon kang gumawa ng mabuti, gawin mo na. Kapatid, huwag nating hintayin putulin tayo ng panahon na hindi pa tayo handa. Sa halip, tulad ng puno ng igos, humingi tayo ng tawad at sabihin natin kay Lord, "Isa pa Lord, bigyan mo pa ako ng pagkakataong mamunga para sa iyo." At kapag dumating ang araw ng pagharap natin sa Kanya, hindi tayo kakabahan. Bagkus, masasabi nating, "Panginoon, nagbunga ako, hindi ako sayang." Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa iyong walang sawang pagmamahal at pasensya sa amin. Tulungan mo kaming magbago at mamunga ng kabutihan upang hindi masayang ang buhay na binigay mo sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at pusong handang magmahal. Isa pa Lord, isa pang pagkakataong maging mabuti. Amen. Isang pagpalang linggo po sa inyong lahat. Thank you.